Give me death or liberty. Patayin nyo na lang ako o palayain. Parang iyan po ang sinasabi ni Digong Duterte habang kakaharapin niya ang the first step or process bago magkaroon ng paglilitis kung matutuloy ang paglilitis. Ano po yung first step nito? Ito po yung tinatawag na pre-trial confirmation of charges. Pre-trial dahil bago mag-trial. At ano ang mangyayari? Ilalatag po ng prosecutor. Manood tayo sa alas 10 sa The Hague time. Tingnan ko kung anong oras yan dito. Mamaya alamin natin. Alas 10 sa The Hague time, live, magbabalitaktakan ang prosecution na pinanguna ni Minjaye, Prosecutor Minjaye at saka si Attorney Kaufman sa kabila. Ang pag-usapan ay ipresenta ng prosecutor ang lahat nilang ebidensya laban kay Digong Duterte. Ang layunin naman ng prosecution, ng depensa, ay questionin kung ano ang ebidensya na meron sila. At dito, maaring magbalitaktakan. Maaring merong mga sasabihin kung sino mga testigo. Of course, ina-expect ko na ang testigo ay si Mato-Bato, si Las Cañas, SPO3 Las Cañas. In-expect kong isang testigo ay si Royina Garma. Ngayon, magmamatter itong ebidensya ni Garma na testimonya at ni Mato-Bato at ni Las Cañas sapagkat lumalabas kasi hanggang ngayon ay walang ebidensyang direktang magsasabi na nakita si Duterte na nag-utos pumatay. Yan po ang pinaka-problema nila. Kailangan meron silang ebidensya may ipakita na nakakita mismo na si Duterte nag-utos pumatay. At si Duterte mismo ang nagplano ng lahat. Paano i-set up yung double barrel? Paano i-set up yung Operation Tukhang? Paano i-set up yung Operation HBT or Operation High Value Target? So, kung ganon, mag-imagine tayo kung ano mga ebidensya mamaya i-presenta natin. Pero in the meantime, i-presenta muna natin ang bilang introduction yung pagdating ni Duterte noong March 12 sa The Hague. Kinukuha ko lang ko ng oras ng Philippine time. Alas 10 ng umaga, nandun sa The Hague time. Sinasabi nila po na ito ay crucial. Crucial sapagkat, maniwala naman tayo na crucial. Ito po dito nakasalalay ang kaso ng kalaban ni Duterte. Kailangan nila patunayan para malaman kung dapat itutuloy ba nila ang kaso. So nakikita ko dito,
download natin. Ita-type ko na lang dito. What is the Philippine time? So, ipapakita ko muna yung pagdating niya doon ng March 12. Tignan ko. Alas 5 pala ng hapon sa Pilipinas magsimula. So, sa Lunes, sabayan niyo ako, analysay natin ang pagtakbo ng hearing. At ipapaliwanag ko sa inyo habang nanonood kung ano ang nangyayari. So, dito natin malalaman, tingnan natin ang mga ebidensya. Dito nila ngayon ilalatag ang ebidensya nila laban kay Duterte. Aminin ko, hanggang ngayon hindi ko pa alam kung ano ba talaga yung ebidensya nila laban kay Duterte. Pero pwede tayo mag-discuss mamaya, huhulaan natin. So, pero bago ang lahat, sariwain natin muna anong nangyari noong unang pagdating ni Duterte doon na noong illegal na inaresto siya sa Pilipinas at hinatid siya doon sa Diheg. Tuwang-tuwa sila ni Bongbong Marcos nung hinatid na si Duterte. Kala panalo na tayo, panalo na. Yun po. Yun po, mabilis. Kung nakakulaan siya, yun na po yata yun. Yun na po yun. Close. Nakita niyo po mga kaibigan. Ito lang ang aso. So, yan po ang nakita. Nakita mo naman. Nakita mo naman na sobrang masigabong ang suporta ng OFW sa Netherlands para kay Duterte. Diyan mo makita. Nakapagtataka. Ano ba meron siya? Kung titingnan mo, maraming namatay, sabi nila. Mga 5,000 plus. Pero hindi pa ako naniniwala na umabot sa 30,000 plus ang namatay. Kasi po, pag sinabi mong 30,000 plus ang namatay, imaginein mo sitwasyon. Naglalaro, pinakasikat natin ngayong athlete na si Alex Iyala. Naglalaro siya halimbawa sa Philippine Arena, yung pinakasikat na stadium na pag-aari ng Iglesia ni Cristo. Imaginein mo na puno yung Philippine Arena, 50,000 ang laman yan. Ibig mo sabihin yung ganon karami pinapatay ni Duterte. I don't think so. I don't think so. Pagkatapos, ito siya ngayon. Naharap siya ngayon sa kaso na ginawa. Pero ang unang-una, nais ko muna sabihin sa inyo ang konteksto nito. Sariwain natin at ang aking konklusyon po ay kulang sila sa ebidensya. Pero bago ang lahat, mamaya ko na sasabihin, unahin muna natin yung sulat ni Digong Duterte sa mga judges ng pre-trial chamber na kung saan ay hiniling niya, hindi na siya dadalo. Sapagkat hanggang doon sa oras na yun, pinaglalaban niya, sinisigaw niya mula sa kanyang damdamin at puso na walang jurisdiksyon ang ICC sa akin. At sabi niya, mamamatay man ako rito. Sa kulungan na ito, magpapaiwan ang aking puso
sa Pilipinas. Sa salitang Cebuano, sinabi niya, Pilipino lang ang kanyang mamahalin. At sinabi niya ay manatili siyang utusan ng mga Pilipino. So ito po ang sasayagan. Ipakita natin po yung kanyang sulat. At yung sulat na ito, walang nagawa yung mga judges. Inaprubahan nila. Pero meron silang warning kay Duterte. Aprobahan namin ngayon, pero sa trial, hindi na pwede, hindi ka dadalo. So, ngayon, kung gano'n na ang sitwasyon, anong gagawin ni Duterte? Matalino yung taong ito. Genius yung tingin ko sa kanya. Anong gagawin niya? Kasi ayaw niya dumalo kasi hindi niya natatanggap ang kaso dahil walang karapatan na kaisisi sa kanya. Yan po ang kanyang tayo. At tahasang sinabi niya, pinakidnap siya, inaresto siya ni Bongbong Marcos. Basahin muna natin. In the defense of Rodrigo Roa Duterte hereby submits Mr. Duterte's request to waive his right to attend the hearing on the confirmation of the charges. Sa Lunes na ito. The defense clarifies that this request had already been submitted to the pretrial chamber. Yet the pretrial decided that it needs to receive a written request that must be personally executed by the suspect, intending to waive his or her right to be present at the confirmation of charges hearing. The argument or the requirement, according to the pretrial chamber, is necessitated pursuant to the clear wording of Rule 124. Paragraph 1 of the rules. The clear wording does not state that a request to waive attendance at the confirmation hearing must be personally executed by the suspect. The clear wording states that the suspect shall submit a written request, and that is indeed what Rodrigo Duterte did. Okay, ito na. Ang haba naman yan. Ito na, basahin na lang natin isa-isa. Okay. Sabi niya, I, Rodrigo Roa Duterte, wish to waive my right to attend the hearing on the confirmation of charges currently fixed for 23 to 27 February 2026. I understand the consequences of my waiving this right, which has been thoroughly explained to me by my counsel. And I trust him and his team to challenge the sufficiency of the prosecution's evidence on my behalf. I do not wish to follow these proceedings from outside the courtroom through the use of communications technology. An original copy of this waiver and my signature is in the hands of my lawyers. My reasons are as follows. I do not recognize the jurisdiction of the International Criminal Court over my person. I am a Filipino citizen forcibly pushed into a jet and in rendition to The Hague in the Netherlands in flagrant contravention of my country's constitution and of my national sovereignty. My kidnapping was facilitated by the office of the incumbent president of the Philippines with a plane specially chartered for this purpose. The claim that I oversaw a policy of extrajudicial killings is an outrageous lie. These claims have been peddled by my political opponents for many years, and as my nation knows, they are based on the word of individuals whose credibility has been thoroughly discredited. I do not wish to attend legal proceedings that I will forget within minutes. I am old, tired, and frail. I wish for this court to respect my peace
inside the cell it has placed me. I have accepted the fact that I could die in prison. But those who desire this fate for me should know that my heart and soul will always remain in the Philippines. I am proud of my legacy and of my service to my countrymen around the world. Let no one doubt my love for and loyalty to the Filipino nation. Kaninyo ako magpabiling sulugon. To you, the Filipino, I will stay as your servant. Respectfully submitted. Nicholas Kaufman, Counsel for Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang kanyang mensahe. Parang si Voltaire. Sa panahon ng araw, wala pang internet, lumulong araw pa. Papatayin na lang siya ng kalaban. Sabi niya, give me death or liberty. Strike, but here. Yan sinabi ni Voltaire. So, yan po ang sinabi niya rito. So, okay? Ang ating ngayon ipipresenta kung paano ang may mga nag-aabang na roon na mga tao. Ito, ibig sabihin ganun po siya ka well-known. Kasi maraming umaabang. Maraming nag-apply na manood sa loob ng korte. At marami rin siyempre ang manonood sa online. Tingnan natin. Tingnan natin itong mga On the 23rd of February, the ICC opened a confirmation of charges hearing in the Duterte case. This hearing is not a trial. It's a pre-trial hearing. At this stage, the judges will not decide on Mr. Duterte's innocence or guilt. Instead, the pre-trial judges decide whether there is enough evidence against Mr. Duterte for the case to go to trial. The hearing is scheduled for 4 days. The judges of Pretrial Chamber 1 will hear arguments from the prosecution, the defense, and the legal representatives of victims. After that, the judges have 60 days to read the evidence and make their decision. On the 23rd of February, Yan. the Yan ICC po ang presentasyon ko kung gaano inaantay ng mamamayan. Hindi lang Pilipino ang nag-aantay dyan, kundi pati na rin ang mga ibang lahi. Ganon kasikat si Digong Duterte. Tapos, pansinin mo, ang lahat na galit sa kanya ay politika lang. Galit sila kay Duterte kasi hindi mananalo ang kanilang kandidato. Diyan mo makikita na kahit nakakulong siya, ang lakas ng epekto niya sa political mapa sa Pilipinas. So, ngayon, ito naman po, ipresenta natin yung mga nagsasabi, biktima sila, pati yung kanilang abogado. Na biktima sila, isa sila sa pamilya ng namatayan sa panahon ng war drug. Yan. Paghahanda sa darating na confirmation of charges, finally, ni former President Rodrigo Duterte na kinasuhan ng crimes against humanity at nakakulong sa kasalukuyan sa The Hague, Netherlands. At ito nga po ay matagal na nating inaantay dahil last year, kung matatandaan nyo po, na-postpone nung Setyembre, kung di ako nagkakamali, yung confirmation of charges at ngayon nga pong darating na Feb 23 ay itutuloy na ito. Kaya po nandito po sa inyong harap ngayon ang mga abogado, ang mga biktima, ang mga human rights advocates na
magiging bahagi po ng pagdinig sa darating na Feb 23. Kaya po hindi ko na po papatagalin para po magbukas ng ating press conference. Ang una po nating tagapagsalita, si Attorney Jojo Lacanilao, ang spokesperson ng Duterte Panaguti Network. Ano to? Magandang umaga po sa inyong lahat. Nilaw? Doon sa mga pumipintig pa ang puso, Happy Valentine's, no? Bago lang naman eh. Ngayong umaga po, para tayong nagkakaroon ng bukang liwayway. The dawn is coming after a long night of impunity, no? Na ginagampanan ng ating ginawa ng dating presidente at ng kanyang mga co-perpetrators. Kaya kami po ay natutuwa na ngayong araw, at least, nakikita po natin na may konting pagtindig na ang araw ng hustisya laban sa mga perpetrators ng crimes against humanity. Hindi pa tindig ang araw, hindi pa tunay na masikat ang araw ng hustisya ngayon, pero at least nakikita na natin. Because of that, kami po ay nagpapasalamat. Kami po ay natutuwa sa mga latest developments na nangyayari sa ICC. At after a long time, halos 10 taon na po ang hinihintay ng marami. 2016 pa ito nangyari. 2026 na ngayon, naghihintay pa rin tayo. Pero finally, next week, at least umusad na yung kaso at magkakaroon ng confirmation of charges. Doon na po magsisimula kapag na-confirm ang charges, papaliwanag po ng mga abogado yan mamaya, magkakaroon na finally ng trial at makikita na nating malinaw ang mga kasalanang nangyari noong panahon ng Duterte administration. Ngayon po makikita natin, karamihan sa mga nasangkot na naman a few days ago, mga bagong pangalan na alam naman natin talagang kasama, parang mga daga, no, na nagtatakbuhan at nagtatago ngayon nang ang araw ay sumisikat na at makikita na talaga ang kanilang mga ginawa. Ang tinutukoy niya rito si Bato, si Bungo, si Vicente Danao, na dating acting PNP chief, si dating PNP chief Oscar Albayalde, yung dating NBI director na si Dan Tigiran, at dating PDEA director na si Isidro Lapina at si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Pero hindi po tayo titigil doon sapagkat ang pananagutan po ng Duterte administration, siya at ang core perpetrators niya. Tingnan mo na, ang mukha niya, kalbo rin siya. Tingnan mo, ang mukha niya, magkatulad siya ng mukha ni Marcos Lacanilaw. Sino si Marcos Lacanilaw? Si Marcos Lacanilaw po ay siya yung naghatid kay Duterte sa dihig. Hindi po matatapos sa ICC yan. Kung makikita nyo, marami pang pangalan na hindi na isama sa ICC. Palagay ko, pinili lang nila yung mga matataas na opisyales. Pero we promise that we will go after them, no? Kahit na hindi sila nasama sa ICC. Sapagkat napakarami po na dapat nilang panagutan. So ngayon po, yun po ang ating gusto kong sabihin. Marami pa pong maririnig ngayon. Pero salamat sa inyong pagdalo rito. Ni Duterte at ng kanyang mga co-perpetrators. Charges hearing Ayan, na pakinggan kung natin saan si Neri Kari. magandang umaga sa inyong lahat para dito sa event na kumbaga tawag dito send off sa mga pupunta sa Hague, no? General overview lang, mamaya na yung mga detalye nito sa Attorney Chrissy. May matutuloy na ang confirmation of charges hearing na kung saan ay kung sakali ma-confirm ang charges, di may trial na si President Duterte. Sakali ma-confirm. So, ibig sabihin, yung salita na ito ni Atty. Nery Colmenares ay nagpapakita lamang na kahit mismo siya, hindi siya sigurado kung mananalo sila o hindi. Bunga lamang yan ng katotohanan na wala silang ebidensya
wala silang testigo na magtuturo na yung mga namatay kuno ay utos ni Duterte. Yan ang ano. Ngayon, titingnan natin, paano naman kaya yung sinasabi na si Arturo, SPO3 Arturo Las Cañas? Sa totoo lang, ang lakas ng dating nun. Kaya lang, may question pa rin. Depende pa yan kung kaya patunayan yung kanyang salita. Kasi hindi naman sapat na salita lang. So para tanggapin na totoo yung mga kinikwento ni Las Cañas at saka ni Edgar Bato-Bato, dapat bawat kwento nila ng tao, pangalan ng tao, na pinatay ay dapat meron silang ebidensya na nandoon sila. At kung pinatay man, ipakita nilang ebidensya na silang pumatay. Hindi po sapat ang kwento na sabihin, ganun po nangyari, ganun po nangyari. Ang problema, basta kaso po ng patayan, kailangan may ipakita mo ang katibayan na may taong namatay nga. Imagine mo, paano po mapatunayan na may mga taong namatay? Tinatanong ko nga kanino. Sabi nila ng itong mga marites na mga aktivista, 30,000 mahigit daw pinatay ni Duterte. So imaginein mo ngayon, mapupuno mo ang buong arena ng Iglesia ni Cristo sa Bukawi, nanonood ng isang tennis game ni Alex Ayala, ganun karami ang imaginein mo ang pinatay ni Digong Duterte. So, may imagine mo, maniwala ka man sa hindi, nasa inyong paniwala yan. Pero kung ako, paniwala ko ay hindi po tayo ba niniwala doon. Nevertheless, ang isa pang akusasyon patungkol dito kay SPO3 Las Cañas, kailangan din patunayan yung mga kinikwento nila na tao na pinatay kuno nila. Paano pa patunayan? Paano? Baka malay mo, baka mayroon silang litrato ng pinatay nila. Mayroon silang hindi lang litrato, mahina yun. Dapat video, moving. Tapos, usisain mo na yung video kung AI o scripted o spliced. Ganon po. Binibigay ko sa inyo anong mga posibilidad sa pagtitingin ko anong mga ebidensya. Ang tanong ko, Ara Sousa, anong ebidensya na meron sila para patunayan na si Digong ito lang nagpapatay? Tinawag nila na indirect co-perpetrator. Indirect sapagkat hindi siya mismo ang pumatay. Kumbaga parang utak lang siya. Paano mo patunayan yung utak ng krimen na siyang utak? Ang utak ng krimen ay wala sa pangyayari kung saan nangyari ang krimen. So sino kaya ang pwedeng testigo? Ang pwede lang testigo dyan, yung malalapit kay Duterte. Testimonya. Alangan naman may papel na magsasabi, mag-utos. Gagawin mo to ganito, ganito, ganito. So, ibig sabihin po, kayo nakikinig, na pinapahiwatig ko lang at binibuksan ko lang ang inyong kaisipan at magtanong kayo sa sarili mo, paano kaya patunayan na si Digong nag-utos ng papatay nito? Kung wala naman siya doon, alam naman natin na wala siya ron sa pagpatay ng mga yon. Alam naman natin ang mga pumatay noon ay mga pulis at mga kung sino pang hindi pulis na maraming pinatay doon. So sa dami ng pinatay, sa 5,000 ko, no, paano mo malalaman na yun lahat ay inutos ni Digong? Ang hirap. Kasi halimbawa, nag-argumento ito mga prosecutor. Naririnig ko yan kay Atty. Conti. Narinig ko yan kay Atty. Joel Butuyan. Narinig ko yan kay Atty. Gabriel Andres. At narinig ko rin kay Judge Raul Pagalangan na retired judge dyan sa ICC. Sapat na daw na mapatunayan na ang kamatayan ng isang tao para makonvict
ang isang taong inaakusahan ng crime against humanity. Ang punto niya, kung mayroon silang isang tao na pinatay, maipatunayan nila na ginamitan ng paraang pagpatay na kahindik-hindik na labag sa batas ng tao, ay sapat na daw yun. Tama ba yun? Well, kung ako mag-argumento, hindi tama yun. Pero tingnan natin. I'm not closing my door on the possibility that it could happen. But my logic dictates that you cannot say that there is this policy or there was this policy to kill kung isang tao lamang ipakita mo, ipatunayan mo na namatay isang tao lamang. Kasi kailangan ng elemento, ang elemento ng policy. May patunayan mo na may policy, may pulisiya na binuo si Duterte para sundin, para patayin kung sino ang mga taong adik at tulak. Ganun ang kanilang patunayan. Sa totoo lang, mabigat. Mabigat ang kanilang obligasyon ng prosecution. Inamin naman nila na wala silang direktang ebidensya o tao, testigo o dokumento na magsasabi na si Duterte ang nag-utos, nagpumatay. So, nakakahiwaga yan. Anyway, I'm not closing the door for the possibility. Suma total, napapansin ko, narinig ko sa presentasyon ni Lian Buwan ng Rappler na ang gagawin ko noon ng prosecution, ipresenta nila kung paano namatay ang mga napatay sa Davao at ipresenta din nila ang mga namatay para maipakita kung paano namatay ang mga namatay sa Manila, buong Pilipinas, na war on drugs. Para mapatunayan doon na may pattern. At ang pattern na gusto nila mabuo ay mapatunayan na, talagang inutos. So, tataka ako. Ang una kong problema rito, kung paano natin malalaman kung totoo man yan o hindi. Paano magkaroon ng pattern kung si Duterte lang ang hinuli? Kaya ba ni Duterte utusan yung mga pulis na pumatay? Napatayin nila lahat ng adik at tulak? Parang inamin na rin ang kahinaan na yan ng prosecutor nung nagpalabas sila ng tinatawag na sulat kung saan binanggit nila na may kasama pala na tinatawag na sa common plan. So, lumalabas na ito yung mga kasama niya ang kasama sa pagpapatupad ng general, massive, systematic killing na nagresulta sa pagkapatay ng mahigit 5,000 tao. At pinangalanan ng ICC prosecutor si dating acting PNP chief na si Vicente Danao. Si Danao po, siya pinakahuling PNP chief ni Digong bago lumipat kay BBM. Bago si Danao, pumalit siya kay, kung hindi ako magkamali, kay Guillermo Lorenzo, Eleazar Guillermo. At pinalitan niya, mayroon pa niya si Devold Sinas. At mayroon din si Camilo Casculan. Pero namatay na siya. Tapos, sinundan ni Casculan, andun si Oscar Albayalde na taga Angeles City. At andun din si Dante Giran na naging hepe ng National Bureau of Investigation. At nandun din yung dating Secretary ng Department of Justice na si Vitaliano Aguirre. So, paano nila patunayan na mayroong sistema na nag-uutos at nagkukontrol? Palabasin nila na kontrol ni Duterte
ang mga pulis at mga ibang mga sibilyan na pumatay at kontrol na lahat sila ay papatay. May problema ako kung paano pa ito. Ang hirap. Sa totoo lang, ngayon pa lang tiniterminuhan ko na mahirapan sila magpapatunay. Anyway, ang pag-usapan lamang sa ngayong Monday, Tuesday, sa Wednesday wala, Thursday and Friday, ay ang posible ba na pwede sila ba na mayroon bang posibilidad na si Duterte ay guilty? Yun lang naman po. So, isang issue yan na para tumuloy sa trial. Sinisiguro muna ng pre-trial chamber na may chance ba mananalo ang ICC prosecutor? At kung may chance, halimbawa 50% chance, itutuloy nila yan ang trial. At hindi naman ibig sabihin na kung tumuloy ay talo na kagad si Duterte. Pero sa ngayon, bilang trial lawyer ako, experience ako as trial lawyer. Nakikita ko na mahina ang kaso nila. Bakit? Kasi ang pinakuha lamang nila ay isang tao lang, si Duterte lang. Paano mo patunayan na walang duda na si Duterte ay guilty sa pag-uutos na pagpapatay kung hindi mo kukunin ang lahat ng kasabot? The only way na mapatunayan mo na si Duterte ang nag-utos ay dapat kunin mo ang lahat ng kasabot. Dapat pinaaresto mo. Bakit si Duterte lang pinaaresto? Napakahirap. Ganun pa man, umabot tayo sa punto nito, ay nagiging madrama. Napupukus kay Duterte ang sentro ng usapin sa buong Pilipinas. At tandaan nyo mga kababayan ko, sa araw-araw na pagbablog ng mga vloggers, antay man o pabor kay Duterte, ay naririnig ng milyong-milyong Pilipino ang pangalang Duterte. Ang ibig sabihin, meron silang libre na advertisements araw-araw. Kung ganon, lagi din mababanggit ang pangalan pa ni Sara Duterte dahil sa impeachment trial. Araw-araw din. Ibig sabihin, libre ang kanilang advertisement ni Sara Duterte. At iniisip ko, tatawid yan hanggang 2028 election. At kung ganun man ang nangyari, ladies and gentlemen, hindi nyo matatalo si Sara Duterte sapagkat araw-araw siya ay pinag-uusapan kasama ang tatay niya. Ganon ang ating nakikita dito. So, anyway, hindi naman natin sinasara ang pinto. Pakinggan natin ang mga explanation na. Sinasabi ko lang ang aking punto de vista bilang isang may karanasan na trial lawyer. At sa kasong kriminal, kailangan patunayan mo na walang duda. Proof beyond reasonable doubt na si Duterte nga ang nag-utos magpapatay. Ladies and gentlemen, bago ko ituloy, I just want you to know na yung mga sinintensyahan ng ICC sa mga ibang kaso ng mga nakaraan, kagaya rin ng crimes against humanity. Lahat po, kagaya sa kay Intaganda, kay Ongwen, sinintensyahan silang dalawa. Sapagkat sa kanilang mga kaso, ay wala silang ginawang depensa kung bakit maraming namatay at ano ang dahilan ng pagpatay. Kay Duterte, sabi niya, ang sa utos ko sa pulis, kung manlaban. Pero, siyempre, ibig sabihin, huwag niyo patayin kung sumusuko. Kaya nga lang, titingnan ngayon ng pre-trial chamber
ang katotohanan, okay, wala nga ang utos. Ang utos lamang kung sino man laban. Ang mangyari, dito ngayon magkakapitalize ang prosecution. Your Honor, may sistema nga na magpapatay. Bakit po, Your Honor? Dahil po sa dami ng pinatay, sa dami ng namatay. Ganun sasabihin nila. Kung maraming namatay, imposible naman, sabihin na argumento nila, imposible naman, lahat dun ay nanlaban. Yan. At may narinig din ako na mayroon silang ebidensya ipakita na kung saan mga insidente ng patayan ay may nakuhang mga baril. Ang baril ay itong tawagin ng mga Bisaya ay paltik. Ibig sabihin paltik ay walang lisensya, walang numero, walang serial number. At isa pa, sinasabi na yung at least siguro mga 5 o 10 na mga namatay na pinalabas na ng laban, ang baril na nakuha ay pare-pareho, the same baril na nakuha sa killing number 1. Ganong baril din na nakuha ko sa killing number 2. Ganong baril din daw nakuha sa killing number 3. Ganong baril din nakuha sa killing number 4 and 5, and so on and so forth. So sabihin na natin, talagang pinatay ng mga pulis na to. At may iba pa na pumatay mga vigilantes. Pwede ba nating sabihin na si Digong na ang nagpapatay? Sa dami-dami. Para mo mapatunayan na si Digong ang nagpapatay, ang lahat na nakalista na mga patay, dapat una, kunin nyo ang autopsy report sa Pilipinas. Para malalaman kung paano siya namatay. May mga bala, trajectory, tama ng bala, saan ba tama? Ngayon, iba-ibang tao pumatay. Ang tanong na lang yan, isang tanong, paano mo paraan mapatunayan na si Duterte involved, ay paano mo patunayan na yung pulis na pumatay ay may utos, direkta o indirect, mula kay Duterte? Ang hirap. Anyway, ganun pa man, pakinggan muna natin si Nery Colmenares. Matagal na ito, na-postpone ito last year, September 23, kaya nga medyo hindi kami, parang hindi kami natunawan nung in-announce na ma-postpone. Kasi 2016 pa pinatay yung mga kaanak, 2025 na, hindi pa rin nagsisimula ang trial. Sa ngayon, confirmation of charges. Pero wala akong nakitang rason para hindi pa ito matuloy at sana naman, dahil napakalakas naman ng kaso, ma-confirm ang charges. Paano kalakas ang kaso? Ikwento ka. Hindi mo nga alam kung anong ebidensya ang hawak ng ICC prosecutor. Bagamat hindi natin alam ang desisyon ng ICC. May expanded, kumbaga DCC o document containing the charges na inisyo ang prosecution at doon nilinaw ng prosecution si President Duterte ay indirect co-perpetrator sa EJK. Hinggil naman sa kanya itong confirmation of charges essentially, pero ang expanded DCC naglatag talaga siya na nagkaroon ng structure si President Duterte at may common plan para i-implement ito. O ngayon, paano mo mapatunayan ng common plan ay proof beyond reasonable doubt na mayroong ang common plan? Ang structure at common plan, hinati sa 2 periods. Ang first, mayoralty period na kung saan 2011 to 2016. Yung second naman na period, presidente na siya, nahati ulit sa 2, murder for the killings doon sa high-value targets at murder and attempted murder doon naman sa killing sa barangay clearance. So basically, 3 counts yung laman ng expanded DCC ng prosekusyon. Pero sa sa context na nilatag ng prosekusyon, sinabi niya doon na may structure, may common plan, at marami silang involved doon, including yung
8 na nabanggit, but technically siyam yung nabanggit sa DCC, 8 pangalan, may other PNP officials and high-ranking government officials. So yun yung laman noon at maraming sinabi doon sa expanded DCC, pero hindi pa yan malamang tatalakayin sa confirmation of charges kung sakasakali, although pwede namang magkaroon ng issue doon o katanungan doon. Depende na yan sa handling ng prosecution, defense, at ng korte. So basically, yun ang stage ngayon na sa confirmation of charges. Kung ma-confirm ang charges, doon magsisimula ang trial, ang ICC magko-constitute ng panibagong chamber. Yun yung trial chamber mismo na kung saan dito hindi na issue yung confirm ba yan o hindi confirm, kung ang issue dito, innocence or guilt ng akusado sa trial na ito. So hopefully, magkakaroon na ng desisyon ang confirmation of charges by April of 2026 sana, magkakaroon na ng desisyon ang pre-trial chamber regarding doon sa confirmation of charges. Although hindi ibig sabihin yan, makalaya agad si President Duterte, ano pa man ang desisyon ng pre-trial chamber. Of course, kami, not only the lawyers, but also the victims are hoping na ma-confirm ang charges para masimulan na ang trial ni President Duterte, the first Asian to be tried in the ICC, at magkaroon na rin ng aninag ang hinahanap na hustisya ng mga kaanak. Yan na. So sinasabi na, ibig sabihin, klaro po na kahit si Atty. Nery Colmenares na very close siya sa mga ebidensya, pati siya ay naghuhope na manaig sila. In other words, doon pa lang po ay makikita ko na kulang ang ebidensya nila. O ito, pakinggan naman natin yung ibang pakinggan natin si Atty. Conte. Tanong, ano ba dapat ang saklaw ng kaso? Sa ngayon, ang alam natin, ang kaso niya ay crimes against humanity in the acts of murder. Yung binabanggit pong counts 1, 2, 3, ito po ang tatalakayin kung hanggang saan ang saklaw ng kaso. Hindi pa po pag-uusapan kung guilty o hindi guilty si Duterte. Ang presentation ng argumento, ang by turns ay prosecutor, victims at defense. Ganun po yung parang sequence ng pagsasalita. Kaya mula po sa first round ng salitaan, opening statements, prosecution, victims at defense. Submission on the merits. Ito po ay ang pagsabi nila ng argumento, prosecution, victims at defense. At closing arguments. Kung mapapansin po sa schedule na inilatag ng ICC na mula February 23 hanggang 27, wala lang may gap sa February 25, ang oras or time allotment ay mas malaki para sa defense. Kasi ito po ang unang beses na maririnig natin sila sa ganitong plataforma na mag-argue. Ang kanila pong mga presentation ay maaaring magkaroon at mukhang definitely magkaroon ng presentation of evidence. Magpapakitaan ng ebidensya at kung sakasakali, dahil dati nang pinayagan yung prosecution na mag-upo ng at least 2 witnesses, maaari pong mag-upo ng tao na magte-testify. Ang alanganin lang po dito. Okay pansinin nyo. Maaari daw mag-upo. So ang naisip ko mag-upo dyan, maaaring ipresenta nila si Las Cañas. Ipresenta ni si Ruina Garma na pumabor sa kanila. Maaaring ipresenta ni si Bato-Bato. So dito ngayon, hulaan natin kung ano ang sasabihin nito. Si Las Cañas, narinig na natin. Yun din ang sasabihin niya. Na kung saan, inutusan daw siya na pumatay ng pamano sa Davao si Digong Duterte na mayor at si Bato-Bato, ganun din ang gagawin. So, lalakas ang kanilang testimonya kung may pagkapare-pareho at magsuportahan, magtutulungan ang
salita ni Matubato at sa Kanilas Kanyas. Kaya lang, ang pinaka-problema nila ay paano na mapatunayan na totoo yung sinasabi nila. Sa katotohanan, na yung mga kalansay ng pinatay nila, kung totoo man yun, ay hindi na mahagilap. Kailangan may ipakita nilang autopsy ng pagkamatay ng mga taong subject matter nila na pinatay, ay dapat mayroong autopsy report at dapat patunayan pati pangalan ng taong pinatay ang gagawin nila. Kung paano gagawin ng prosecutor yun, wala akong naisip na paraan. Malibang na lamang kung ipahukay nila o kunin nila sa sementeryo mga namatay o sisain at mag-request sila kay maybe sa isang expert sa forensic na si Doktora Raquel Portun. So yan po ang pinaka-problema ko. Okay, pakinggan natin si Attorney Conte. Dito ay ang ikli ng oras na inalat na para sa presentation para isaalang-alang yung medical na kondisyon ni Duterte. Di umano, mukhang hindi po siya pwedeng umupo for long periods of time. Kaya yung sessions, ang iikli, 1 hour muna, break. 1 hour ulit, tapos break. Ang mangyayari nga, sa loob ng isang buong araw, 3 oras lang, total ang pagsasalita. Ang hearing mismo. A total of about 12 hours over 4 days ang magaganap na hearing. Sa huling araw, February 27, maririnig Yun naman ang turno ni Duterte. po natin ang ilang argumento at ilang pananaw patungkol sa detention conditions ni Duterte. Hiniling po nila ito rin at magandang silipin na rin daw, sabi ng korte, dahil every year naman nire-review talaga yung detention ng isang akusado. Kung doon po sa detention, ipapaalala ng namin ulit na ayon sa Rome Statute, malinaw po dyan ang batayan kung bakit nakadetine ang isang tao. At merong factors kung bakit papayagan siya o hindi na makalaya temporarily or sa interim release. Yung una, kung siya ba isisipot voluntarily sa mga hearing. Pangalawa, hindi ba niya pakikialaman o sisirain ang proseso o kaya kung sino mang kalahok dito. Pangatlo, kung meron po siyang gagawin na dagdag o ipagpapatuloy yung mga krimen. So ito po ang posibleng mapag-usapan dun sa last session. Yung schedule po ay nakaplasta, may specific na oras. Pero kung may maagang makatapos, i-adjust. So sunod-sunod, yung sequence yung importante. Pero kung masusunod po yung schedule, maririnig natin largely yung pong argumento ng defense sa buong araw ng February 26. Okay. Ang pauna nga ay prosecution tsaka victims po ang magsasalita. Pero definitely, maririnig na po natin ang argumento or yung initial na opening statements ng 3 partido sa February 23. Opening statements po ito. Tigsa 30 minutes sila. Ang mga biktima po ay may representation sa pamamagitan ng ating common legal representatives for victims na appointed na ng chamber. 3 po yan. 2 Pilipino at 1 po mula sa Office of the Public Counsel for Victims. Sa pamamagitan po ng mga abogadong ito, makakapagpaabot ang ating mga biktima. Yung po muna. Alam ko maraming tanong. Sige. Sino next? Okay, itatakal na natin rin. So, ibig sabihin, sa tingin ko naintindihan na ninyo kung anong gusto ni Attorney Conte sabihin. Ibig sabihin. So, 4 na araw ang pre-trial, ang confirmation hearing. February 23 and 24. So, 4 hours each. At nakadesinyo yung February 25 na break. Kasi, direkomenda ng mga doktor na madaling mapagod daw ang matanda na si Duterte. Kaya, ng February 26 ay nakalaan po yan sa depensa na mag-argumento. Ang February 27 naman po, sabi niya, ay nakalaan po yan sa pag-uusapan ano na ba ang kalagayan ng kalusugan ni Duterte. So, having said that,
So makinig po kayo at alalayan ko kayo, ilalabas ko po, abangan natin ang bawat hearing sa 5:00 ng hapon sa Monday dito sa Manila. At ilalive ko po yun. At i-google kung oras ko doon. At habang tumatakbo ay ating papaliwanag ko sa inyo kung ano ang nangyayari. So okay, so magtatawag na lang po ako. Pero ngayon, bago ko magtatawag, nais ko lang sabihin sa iyo, sa inyo, sa ngayon, hindi po ako naniniwala na magkakaroon pa ng degree of reasons para magpatuloy pa ang trial. Kaya dito pa lang sa Peripheral Chamber, napakalakas ng aking hint or hunch na mananalo si Digong at ilalabas na. Ngayon, kung makalabas si Digong, magpapatuloy pa ba yan? Considering na andyan, mayroon pa si Bato, mayroon pa si Albayalde, mayroon pa si Danao, mayroon pa si Bungo, mayroon pa si La Peña, mayroon pa si Giran, mayroon pa si Vitaliano Aquire. Pero the fact na wala sila sa hearing na to, mahihina ngayon. Hihina ngayon ang kaso nila laban kay Duterte. Kasi kung ako naman ang prosecutor, dapat sinabay-sabay ko na pinawarant ang lahat. Hindi mo po mapatunayan yung isa na utak na si Duterte. Paano patunayan na utak siya kung wala yung iba? Next, kung ako, dapat makakakuha ako ng mga sumuko sa akin ng mga tao na sila mismo pumatay doon sa war on drugs. Kasi si Bato-Bato at si Las Cañas ay panahon ng mayor pa ng Davao si Duterte. So, ngayon, pwede nga sabihin ng joke eh. Sabi ni Attorney Abad, paano mo sabihin na isama yung Davao killing? Mayor pa lang naman siya. At kung mayor pa lang siya, walang tinatag na state policy. Ladies and gentlemen, ang nakita ko na pinakamalakas na argumento dito ng mga abogado ni Duterte ay walang ebidensya ang prosecution para mapatunayan na nakita mismo si Duterte ang nagpapatay. Pero tanda natin, sumuko din ata, pabor sa kanila si Ruy Nagarma. Napuwersa si Ruy Nagarma kasi may kaso din siya na murder dito sa pagkapatay kay General Barayuga. Yung pinatay dun sa Mandaluyong. Yung dating corporate secretary ng Philippine Charity Statistics Office. Ang magiging testimonya ni Royena Garma ay siya kuno ang nagbigay ng pera para bilang reward sa mga pumatay. So, tingnan natin ang lahat nito. Okay, tapos lahat ng kakampi ng mga Duterte, masamang tao, walang konsensya. Oy, kakampi po ako ni Duterte, ibig sabihin po ba, Tess Marie, masama akong tao? Kumakampi na ako ngayon kay Duterte dahil hindi nirespeto ni Bongbong Marcos ang karapatan ng akusado na huwag arestuhin kung walang warrant of arrest. Inaresto pa rin. Binitbit, tinapon sa dihig. Ang purpose niya lang pala, akala niya mannaig siya sa politika kung wala na si Duterte. Ang problema ay nagalit. Daming nagalit kahit hindi maka-Duterte, nagalit sa ginawa. Okay, si Mercy Agrimano, tulog ka na, walang kwenta mga sinasabi mo. Ganun ba? Bakit sana hindi ka nakinig, Mercy? Agyamanak. Si Ronel, malakas ebidensya, nahirapan. Ko lang, irespetuhin ko lang opinion mo, kailang ang opinion, pare-pareho tayong opinion ko. Sa ngayon, mas may basihan ako. Ikaw wala kang basihan. Virgie Piquero, mag-full charge ko sa cellphone. Sige po. Tess Marie, tagal hindi pa mabitay yan. Victor, wala pong bitay doon, kulong lang. Tess Marie, pag-aralan mo naman ang mga sinasabi mo bago ka magbitaw ng salita para hindi po katawa-tawa. Kasi lumalabas talaga na wala kang alam. So, Kakto, mas marami pa nga noon masaya sa panahon ni Iperadis, safe ang kalye. Tama po kayo.
Romel Bengson, okay yan, Doktor. Sabay-sabay nating panoorin ang hearing. Mabuti kung maipapaliwanag po ninyo para mas naintindihan. Opo, ganun po ang gagawin ko, Kapsat. Atin po pong tapos ito. Pamalin namin yan. Paborito kong kanta ng Ilocano. Janel Bloom, ICC, the international version of 29th Congress. Bakit 29th Congress? 20th Congress pa lang ang Philippines ngayon. Ano ba yun? Baka ibig mo sabihin 20th Congress. So Mercy Agrimano ulit, tulog ay, tulog bakit tulog ka? Sige, mauna na po kayo matulog. Si Victoria Denboer, Pilipinas dapat ang court hearing. Tama po, dapat dito sa Pilipinas para mapanood nating lahat. Zigo, the solid evidence is the living witnesses. Good day, attorney. Toto, engineer. Kaya lang, wala tayong makitang living witnesses. Namatay na lahat. So, dead man tell no tale. Victoria Donber, ang unggoy attorney. Okay. Tapos, Risa Ricaport, sana nga, kulong na talaga yung ebidensya ni. Kulang talaga. At tingin ko kulang po. So, si Grace Almasan, Lakanilaw, baka tatay or kapatid yan ni Marcos Lakanilaw. Oo nga, mukhang kapukha eh. Ng LTO, kakampihan niya mga yan kasi na makukulong mga maghahatid kay PRD na sa pawalang sala si Tatay Digong. Ganun nga. Okay. Kay Kumaro, Bergie Piquero, ganda makinig sa live mo. Salamat po at naintindihan ninyo. Victoria Denboer, good evening, attorney. So Bergie Piquero, kahit na international news, si BP Sara. International news po si BP, wala tayong magagawa. Nikki Quezon, Dr. Toto, nabura na ang flood control scam. Yon, dapat buhayin natin yan. Ronel, ano ba yan? Ano ba, ganun ba yan? Victoria Denboer, ICC needs money. Ganun nga nakikita ko eh. So sa sunod, banata natin yan. Bergie Piquero, tapos Raul Diamante, DDS Vlogger, Toto Kausing. Yes, DDS Vlogger na ako ngayon. Tapos mine, Romel Bengson, Naimbag Rabi, Tirador. Tapos Belma Zorilla, excuse me po, pwede po ba whatever Digong walang accountability si Kapersi nga di mo na pabalik-balik ka kwento Kapersi. Nakulong na po si Bantag na lang ang hindi nahuli po kay Percy Lapid. Dapat ang singilin niyo si Bongbong Marcos, bakit hindi hinuhuli? Ito pasensya ka na, Al Arenstein Lacona, hindi ko babasahin yung kwento mo kasi binabanatan mo ako eh. Personal eh, dapat sana argumento. Pag-debate tayo dito sa comment nyo. Dapat panoorin ng kabayan natin ang mga vlog na ito, Dr. para malaman natin ang mga pangyayari. Ito, fair ang pag-present ko. Sa Jeneline Isaac, sana nga tulog kayo ng mahimbing o ginawa nyo kay Tatay Digong. Okay, tapos Jerica Lonstedt, Digong dyan ka na sa The Hague. Masyado ng masama ginawa. Sige, Jerica, I just respect your words. Pero wala pa tayong ebidensya kung siyang gumawa nun. Okay? At lahat ng tayo naniniwala na siya nag-utos. Pero wala pa tayong ebidensya. Tapos Kakto, ginagamit lang sila ni BBM para yun naman kasi ang totoo dyan eh. Tapos si Edna Mendoza, hindi pwedeng maging okay ang bangag. Tapos si Dredd, wala si Digong, mahinang nilalang yan. O yan. Itong mga kontra Duterte. Mimi Duterte, good evening Sir Toto. Say brothers, okay naman si BBM kahit bangag. May okay ba na bangag? Anong klase ka na? Wala ka talagang say-say. Dredd stem, diyan ka na mamatay, Digong. O yan. Ibig sabihin, galit na galit ka. Wala ka talagang argumento, puro galit sa puso. Dredd stem, bunganga lang ng matapang, bad breath pa. Ayun. Wala ka bang magandang argumento, Dredd stem? Dapat ang argumento mo, yung maganda naman pakinggan, hindi yung puro aduminim, pamimersonal. O yan. Paano mo sabi duwag? Dapat in-encourage po kita. Gumawa ka ng presentation. Bakit mo nasabing duwag? Tapos,
mag-congressman. Bakit mo ako sinama dyan sa mag-congressman muna? Ang pinag-usapan natin si Duterte. Sabi niya may tama ang utak nito para mga Duterte lang. Bahala ka sa buhay mo may bala pang senador. Kung may pagkakataon, bakit hindi? Dennis Causing, kapatid ko. Kakto, tanging si BP Sara, administrasyon lang ang pag-asa ng Tatay Digong. Pagaw Baker, magandang gabi po, Toto Tirador. So, Kakto, sabi ni Mel Santa Maria, mabagal kasi ang hustisya dito sa Pinas, ngunit mag-isang taon na sa diheg walang kwenta si Mel Santa Maria. Wala, puro kabubuhan ginagawa. Akalain mo sabihin niya na okay daw ang pag-aristo kahit walang warrant of arrest. Hi Mel Santa Maria, you better quit, surrender your law license. Nakakalungkot at masakit na damdamin sa ginawa ni BBM towards PRRD. Grabe ang pangapi ni BBM kay PRRD. Sino pa? Si Ara Sausa, good evening. Good evening. Nora Irinco, we support BP Sara. Jen Makasinag, iba ang pamumuno ng PRD na sa puso ng mas nakaraming Pilipino. Si Ricky Quezon, good PM Dr. Tirador. Virgie Piquero, Anita Chua, good evening, Attorney Toto. God bless you and the information you give. Tapos Andrea Gueco, mayap abingi. Tapos Ricky Quezon, buenas noches, Dr. Toto Tirador. Fernando Rafael Fernandez Cuervo, buenas noches, kababayan. Virgie Piquero, hali na kayo sa live, Attorney Toto Causing. Salamat po. Kakto, good evening po. Tapos Tantan Casino, good evening Dr. Causing. Modesto Tagaylawan, hello. Tapos, sino pang iba? Si Jan Oton, good evening from Davao del Sur. Davao del Sur, Digos ba? Kumusta ni si Dudong Bukol? Gipatay ni Kwan. Kinsa nagpatay? Si Tata Sala? Si Joseph, Joseph, si Kagas? Sabihin sa Istana, kamukha mo po naman si Bato. Ba't kumakampi ka pa sa mga mali, kuya? Anong mali? Tama po mga sinasabi ko. Nag-uusap tayo ng tama dito kung anong ebidensya. Bibilin 10. Simpleng tao. Mga bitter kasi sila kay PRD. Ganun nga. Thomas Esplana, gandang umaga. Attorney Toto. TP, Bobo, makulong ka na ba to? Sam Palok, ang galing mo magpaliwanag ka, Toto. Magaling ka pa rin kumanta. Shout from Thomas, Virgin Islands. Salamat po. Kung mahinang nilalang si Digong, bakit relevant pa din siya ngayon? O nga, ang dami-dami sa totoo, majority Pilipino ay baka Digong na ngayon. Dahil sa kay BBM na magnanakaw. Magmahal ang kuryente niyan. Zigo, hindi matatapos ang trial kung wala pa ang mga nasa warrant of arrest to get the conclusion. Trial is right to find the truth. Tama po kayo. Tamang assessment mo, Zigo. Simpleng tao, Doktor, may plano ng i-privatize ang Agus Pulangi. Ano yan? Ever since na nag-aral ako sa Mindanao State University, ay lagi kong binibisita yung Agus Pulangi Hydropower Plant. Kasi binisita rin namin yan bilang estudyante ako ng civil engineering. Binabalik ang Percy Lapid si Dr. To ang abogado ng kaanak ni Percy. Tapos Marcos sent money to ICC. Tama po, yan ang ipaniwala ko po. Kasi March 24, 2025 ay nagpadala ng 8 billion para kay Bongbong Marcos at March 7, 2025 ay nagpalabas ng warrant of arrest ang ICC Federal Chamber. At March 11, hinuli nila si Digong Duterte. Pinilit talaga nila. So, simpleng tao, dapat batas ng basihan, hindi emotion. So, simpleng tao, Virgin, nung una, bilib ako dyan kay Attorney Mel, pero ngayon, mas bilib pa ako kay Attorney Toto at Attorney Libayan. Salamat po, simpleng tao. Lacey Valdon, hi Sir Toto, good evening po. I'm watching here in Dubai. Ingat po kayo lagi. Always po, Ago.
nanonood sa vlogs mo. Salamat po, salamat. Tess Marie, sayang ka, kakampihan mo ang mga ay, hindi po. Kinakampihan ko pong batas, Tess Marie. Pasensya ka na, I cannot swallow the trampling of the rights of the accused that was done by BBM. Carlito Pornais, good day sir, walang kabayaran ang pagkidnap kay Duterte. Argo, Lord, please protect PRRD. Tess Marie, naku, kulang ang kulong kay Digong. Ay, siyempre, opinion mo lang yan. Jen Blom, I stand corrected. 19 po. Ay, ganun ba? Okay. Bergie Piquero, Attorney Santa Maria, nakakaawa ang mga nakakatawa mga sinasabi ni Attorney Santa Maria. Jelix Calvo, ano nangyari sa DTI? Sa dati, humanga ako sa prinsipyo mo. Ay, mataas pong prinsipyo ko, panindigan ko, Jelix. Hindi na bali, hindi ko kailangan ng paghanga niyo po. Kailangan ko paglaban ko anong totoo, ano ang batas, at ang katarungan. Ruel, ano po ang evidence? Madami po noon masaya sa panahon ni Pero safe ang kalye. Okay, hanggang dyan lang. Magandang gabi po. Romel Bingson. Pamalinawan. Yan. Paborito, may favorite Ilocano song. Okay.